gawin, Panginoon, na ibinilin mo, Panginoon, upang patuloy kami, Lord, na maging karapat-dapat, hallelujah, na makapasok sa karyan. At Lord, sa umagang ito, nais namin, Lord, na mapasalamatan ka ng lubos sa mga puso, Lord, hallelujah namin, na namin, Panginoon, sa mga kapatid namin, na kung ano man, Lord, na kami ginadala. Nais namin, Lord, hallelujah, may bigay namin siya, Panginoon, itong kabigatan, Lord, di mawala. Pagkas mapagdanto na kagalakan na lulula siya, Panginoon. At may di, Lord, sa mga sakit karamdaman na dala namin naman, at tinatagay, Lord, naman ng isa sa mga kapatid namin naman, ay bulag sa Diyos na ang kagalingan naman. Alam namin, Lord, na sa umaga ito, Lord, naroon lagi, Lord, ang kapangyarihan. Naroon lagi, Lord, ang pagkilos sa aming mga buhay. At may di, Lord, hallelujah, sa kapangyarihan na pinagkakaloob, Lord, sa amin, sa umaga ito, Panginoon, aming sinasawata ang espiritu ng di pakikisa, espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pagkukunwari sa pangalan ni Jesus. Na aming nirebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya din, hallelujah, ang espiritu ng antok, in the name of Jesus, kaya aming nirebuke at inuhugot at inuhulog sa gate na pinagalingan at sinisedyohan na makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesus. At aming pinapakawalan ng espiritu ng kalinuan, wisdom, knowledge and understanding ng mula sa Panginoon. Patuloy, Ama, mapapasalamatan namin, Lord. At sa Lord, sa may pingin sa'yo, Lord, na ibinigay mo, Ama, sa umagang ito, Panginoon, ayos namin, Lord, maulungan, Ama, ang mga dapat namin gawin bilang libot po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala ka. Inaatok ba? Isingin mo. Wala natutulog ngayon dyan. Sabi na. Nandito yun. Pinado eh, no? At in the grace of God, sabi nga eh. Lord, ising na siya. matagal ko kasing iniyan eh. Kasi pag kami nilabas ng Joel sa Umalamo, pag kami nagpiprayer meeting, inaabot kami ng alauna ng madaling araw. Alam niyo ba yun? Iyakin kami. Ang mas kawawa pa rin driver. Kami lahat tulog na. Yung driver na sa biyahe pa. Alam mo, 3 o'clock na ako tulog siya. Malik si Pedro, doon siya nagtulog sa Malo. Eh kami, industrial kami, wala pastor dati eh. Pag ang masaklap, pagdating doon, hindi ka agad ako makatulog. Kaya nga, Lord, sabi ko, sana naman makatulog agad ako. Ngayon lang tinupad ni Lord, kaya lang nasa Manibela na ako eh. Sabi ko naman ngayon, Lord, sana pag kami nasa Manibela, walang kakontok eh. Pero ba't karoon nakadilat pa rin mata, minsan inaantak pa rin. May dapat gawin, di ba? Ganun din sa karya ng Panginoon, meron tayong dapat gawin. Alam niyo ba yun? Na, ako, ang namin ko, yung disiplina ko sa pagtulog, talagang minsan kulang talaga eh. Ibang matutulog na lang eh. Makarinig lang ng konting ting sa cellphone eh. May message ka. Natatalan ka. Kaya sabi sa miss ko, huwag ka naman natawag ng alas 2 sa madaling araw. Oo, alas 7 na yan dyan. Dito, alas 2 pa lang dito yun. Eh, kagigising lang namin eh, sabi ng miss ko. Kaya pag tumatapos sila, di ka na sinasagot talaga. Kasi, wala naman kalod eh, parang sasagutin. Amen. So, sabi nga, sa nabasa natin kanina, no, na sinasabi ng Lord, direktang sinasabi niya, na huwag kayong mag-ipon dito sa lupa. Masama ba mag-ipon sa lupa? May umihiling, sabi, hindi naman eh. Tama naman. Pero we are living in the last days nga, sabi ng Lord eh, di ba? Namumuhay na tayo sa mga huling sandali eh. Ang inayos lang ng Lord dito, nabaruan natin, yung focus pa natin, huwag natin ibigay 100% sa kayamanan sa lupa. Alam niyo ba yun? May mga pagkakataon kasi yung kasama ko, nakausap ko last time. Sabi niya, magpupunod na ako bro, 60 na siya eh. Nakabili na siya ng lote. Nakabili na siya ng mga materyales para sa bahay. Tapos lalagyan daw niya ng mga hayop. Ang ganda ng plano niya. Eh bigla ko siningit yung bro. How about our spiritual? Bigla siya parang umano yung kilay niya eh. Yung bang... So makita natin ang tao walang plano sa spiritual. Ang lahat ng plano na sa mga bagay na nakikita lang. Di ba? Ang ganda ng plano niya, hindi masama yun. Eh kahit ako, gusto ko pag ako'y nag-forgood na, magkukuya-kuya na lang ako, papagawa ko ng isang bangkong, yung alam niyo ba yung tumatumba? Di ba no? Mas yun naman ang inukuha ng mga oldies, di ba? Ibang maghahawak kayo kamay ng ano mo, kaya nga, I want to be grow old with you. Sabi di ba? Lalagyan mo yung word na yun, nakatanga. Di ba? Sana maging ganun ang kanta natin sa mga partner natin. I want to be grow old with you. Hindi sabi sa miss ko eh. Pero sinigit na miss ko, sino kayo mauna sa akin? Huwag muna natin pag-usapan. I want to be grow old with you.
So may mga plano tayo sa buhay na hindi masama. Na lalo na tayo mga OFW, di ba? Dapat tayo dapat nga pag tayo ng purgot na, hindi tayo mamasukat. Dapat negosyo na lang, sabi nga. Pero mahirap, maraming negosyo na mahirap. Kaya iba nababalik pa sa dating buhay. Eh kung pare nga ako na pupulit na bumalik, eh wala na, sabi ko pare, kulit ko na parang kawambak. Kasi pag 50 ka na, hingit na bumalik. Di ba? Sayang sabi ko, nung kalakasan mo, hindi pa sinagad na sagad eh. Kasi tuwing uuwi yun, halos ayaw bumalik eh. Ibang madaling ma-homesick siya. Kaya ako naman, gusto na naman dito pa uwi ako. Ay, so, joke mo na, wait lang. Wala pa eh. Kailangan pa may dapat arabit pa. So gusto ko pag uuwi ako talagang wala pang alalahanin ba? Yun ang gusto ko. Pero sabi nga, bilang isang mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, dapat maunawaan natin yung sinasabi ng Bible na naninirahan na tayo at nananatili tayo sa panahon na kung saan malapit na dumating ang Panginoon. Dapat maunawaan natin yun. Huwag na tayo masyado mag-focus sa mga bagay na material. Hindi masama yan, pero pag yung sobra-sobra na ba? Ako sabi ko sa miss ko, sapat na sa akin yung nakakain 3 beses ang araw. Hindi tayo magkasakit, okay na sa akin yun. Hindi ko na kailangan yung mag-aarang kotse. Ang maganda lang, kahit na bisikleta nga lang, okay na eh. Exercise pa rin eh. Di ba? Pero may pagkakataon talaga na naliligaw ang tao eh. At yun ang dahilan kung bakit pinaunawa ng Lord to sa atin. Dahil ang mensahe ng Panginoon hindi lang naman para sa sarili, sa atin, kundi para sa lahat, di ba? Amen. So, isa mga tayo alam din natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala na we are living in the last days. Nakakalungkot lang yung mga politiko, no? Na masyado ng, yung bang, ang tinuturo kasi ng Panginoon, hindi yung pag-ingganin eh, yung bang pagbibigay eh. Kung paano mo i-share, di ba? Yung blessing mo. Yun yung dapat natin matutunan. Kaya kasabi, ano ba yung dapat nating aralin sa umaga ito? Actually, 3 ano lang ito eh. This only 3 T's. Napakikili lang ng mensahe na ito, kaya napakahaba na introduction ko eh. Kasi pag natapos ng 3 points, wala na. So 3 points lang ito na binigay ng Lord. Na una dapat, we must have desire. Ano ba sa Tagalog yung desire, bro? Pagnanasa. Pagnanais. Parang palat pa rin ganyan pagnanasa, pastor eh. Ayoko nun. Pagnanais na lang. Amen. May pagnanasa. Depende sa instruction mo. So, pag sinabing pagnanais, no? Meron ka dapat na pagnanais. Nasabi nga, di ba? Mag-ipon tayo sa kaharian ng Diyos. Paano ba tayo makapag-ipon? Marami kasi hindi nakakalam, lalo naman sa mga usapin spiritual. Kaya kasi sinasabi ng Bible, di ba, na hindi nila kilala ang spiritual. Kasi pagdating sa mundo, pagdating sa spiritual, hindi nila talaga nakilala yan. Hindi nila alam na lahat ng tao mamamatay. Sabi ko, pag hindi namatay, spiritual na yun. Alam mo ba, sa isang kasama ko? Sabi niya, ang preparation niya talaga, lahat akong malakas siya eh. Eh paano pag namatay ka na bro? Ano naman preparation na inanda mo? How about spiritual? Sabi sa kanya. Sabi niya, mabait mo ng Diyos. Wala akong inagrabyadong tao, alam ko sa langit ako mapupunta. Doon kasi tinama. Sabi ko, meron pa man tayo ng Lord. Hindi lang porque wala kang inapakan na tao, makapasok ka sa akin ng Diyos. Lahat tayo makasalanan eh. Ang sabi ng Bible, di ba? Sa pamagitan ng pananampalataya. Pero kung sabihin mong meron kang naniniwala ka sa Lord, may pananampalataya ka pero wala kang ginagawa para sa Lord, do you think that is accepted? Yung word na accepted niya, madalas sumating sa manager niya eh. May konting tulo lang na lang, it's not accepted. Laging gano'n siya, pag may problema, it's not accepted. So sa Lord kaya, tanggap niya yung mga ginagawa natin. Hello? Alam mo, may isang design na nais ng Lord sa atin na sinasabi ng Bible, eh nandito isang example. Basahin natin sa Psalms 42, verse 1. Awit. Verse 1. Amen? Pakibasa ka tayo, Ivy. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabi, O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Amen. Tulad ng isang usa na nagnanais, di ba? Sabi nito, kung paanong batis ang siyang nahanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uwaw kong kaluluwa.
Dapat ganun yung design natin sa puso natin, tulad sinabi natin David. Diba? Sino rito yung natutuwa kapag malapit na dumating yung pagsama sa Panginoon? Hello? Amen. Amen. Dapat ganun tayo lahat. Hindi yung nalarin, uy, tumawag si kapatid, manunundo na. Magsisimba ba ako o hindi? Lakay nga pa yun. Magsisimba ba ako o hindi? Lord, give me sign. Meron pang ganun eh. Hindi nyo ba alam na it's your obligation? Bandati ng Panginoon, yung dapat sa oras ng pagsamba, nandun ka. Hello? Alam niyo ba na yung isang uri ng pag-iipon sa karya ng Lord? Na magkaroon ka ng desire, na katulad ng isang usa, na kapag nauuwaw, talagang hanahanap niya yung batis. Sabi nga, di ba? Ang isda, nilikha para sa tubig, di ba? Yung minsan narinig yun, di ba? Kapag nawala siya sa tubig, mamamatay. Ganun din ang puno. Kapag nawala sa lupa, hinugot mo, mamamatay. Ang tao, ganun din dapat, na kapag nawala sa Diyos, mamamatay ka rin. Ano ba yun? Kaya dapat, katulad tayo isang usa, may hinahanap natin ng isang batis. Na walang iba kundi ng ating Diyos. Noong minsan, naaalala lang natin si Lord kapag may problema na no? Minsan, sinisisi pa si Lord, Lord, ba't mo ako binigyan ng ganito pagsubok? Hindi ka binigyan ni Lord ng ganyan pagsubok. Dahil kahit kailan ang Lord, inaalaw lang niya para matuto ka. Alam niyo naman kung sino bibigyan ng problema, di ba? Minsan, tayo pa nga sarili natin bibigyan ng problema, hindi lang natin aminin eh. Ako, sabi ko, paulit-ulit lang nangyayari ito kasi ginagawa kasi. Kung talagang i-evaluate mo, talagang ikaw pa rin ang may kasalanan. Minsan pa nga sabi ni Satanas, pinahirapan naman sa Satanas, sabi ni Satanas, ba't ako? Minsan gagawin ka ni Satanas kasi hindi naman siya may gawa rin, ikaw rin eh. Yung problema mo ngayon, hello? Kaya nga dapat lagi tayong nakakonekta sa Lord eh. Lagi natin hinahanap si Lord. Alam niyo kung bakit pag lagi ka nasa Lord? Sabi nga, laging tumpak. Kaya nga sa bawat, di ba, dapat lagi tayo lumalapit sa Lord. So, sino rin kayo may desire na magpuri at sumabas sa Panginoon? Amen. O kapag ka oras ng trabaho, mamaya na si Lord, trabaho na tayo. Alam mo sa totoo lang, nung natutunan ko na magkaroon ako ng desire na unahin ng Lord, kahit kailan hindi nabukasan ng sahod ko. Kasi pag araw ng December, ang gusto naman kasama ko yung December 25, ipapalit yan sa Friday. Alam naman natin, di ba, Friday, oras ng pagsamba yun eh. Hindi ako sumasama sa kanila. Sila, pumapasok sila ng Friday. Ako hindi. Pero yung 25, hindi sila papasok. Hindi rin ako papasok. Eh, paano ako papasok? Wala sila ron. Wala ako kasama. Pero minsan, sa tanang buhay ko, hindi ako nabukasan ng sahod. Ganyan si Lord, di ba? Pag inuuna mo si Lord. Kasi nakikiusap sila sa management eh, na yung 25. Kaya lalo pa si Memo. Siyempre, kami mga nagsisimba ng Friday, nalulungkot kami. Pero, tayo magawa, kung kakasala rin tayo, okay lang. Pero never na nangyari. Kaya nga, kapag inuna natin si Lord, talagang kakaiba. Mararanasan mo. Kaya nga, yung desire na mayroon ka dapat ngayon, yung desire na hanapin mo kung nasaan ang Lord. Amen? So, yun yung gusto ng Panginoon, katulad ng isang usa na nag-aangat ng isang batis na may inuman. Ganun siya kauhaw. Dapat ganun din kauhaw ang ating puso. Katulad din sabi ni Haring David, di ba? Sabi nito, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Dapat ganun tayo. So yun yung unang pag-ipon. Kasi kung wala itong 3 keys na to, mahirap mag-ipon sa karya ng Diyos. Yung mga susunod pa na mga simpleng bagay, mahirap nang gawin yun eh. Lalo pag pinag-usapan pa yung mga mas malalalim pa na marami ka pa makikita na dapat mong gawin sa Panginoon. Yung taglamig, pababangunin ka ng Lord para lang mag-Bible study. Kung wala kang desire sa Panginoon, hindi mo magagawa yun. Pulong na lang ako. Naalala ko yung sangapan pag ginigising eh. Bukas na lang ako pati, bukas na lang. Bukas ngayon ng BS, bukas. Naatok na ako eh. Di ba? Minsan may ganun eh. So nakita mo walang desire. So dapat hindi tayo ganun. So paano ba sabi nakakapag-ipon ka sa karya ng Lord? Kung, di ba? Kaya itong tatlong susi ito napakahalaga. Next. Pero may silat to. Dalawa na lang. May mga pagkakataon na lalo na yung sasabing prayer. Di ba? Marami rito yung pag sinabing, mo Brad, pag-pray natin yan.
Sabi ng isang kapatid, prayer lang. So hindi niya nakikita yung halaga ng panalangin. So alam niyo ba, sabi nga ng Bible, ang panalangin ay katulad ng isang bundok na pwede mong patalunin sa dagat. Hello? Ganong kabisa ang kapangyarihan ng panalangin. Na minsan na-neglect natin na hindi natin naunawaan. Na kapag minsan may sakit tayong naramdaman, na di mo na ako magsimba bro. Bakit? Masakit yung lalamunan ko eh. Sakit ko, hindi naman yung lalamunan mo maglalakad eh. Tatawa si ate. Totoo naman eh. Masakit lalamunan mo, hindi ka na magsisimba. Hindi ako nakakawin na kaya, asa pa yung kagalingan? Dito sa simbahan ang kagalingan. Pag pinag-pray ka, siguradong gagaling ka. Di ba? Minsan naman, minsan kapatid, bro. Kailangan ko na bro, kahit 10 real lang. Yan ka bro, pag-pray natin yan. 10 real. Huwag mo na pag-pray, bumunot ka na. 10 real lang naman eh. Di ba? May mga pagkakataon na gano'n na logic lang. Tayo mga OFW, kailangan natin humawak sa panalangin, alam niyo ba yun? Pag may nangyayari sa Pilipinas, may magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa. Iiyak ka na lang. Pero iiyak mo yan sa Lord. Magugulat ka na lang. O, yung binata ko ngayon, na malaki na eh. Nung maliit yun, tuwing hospital, 8,000. Tuwing makukonfine. Sabi ko, Lord, talagang mabigat to ah. Pero nakuha sa panalangin, praise God. Sabi sa kanya, ngayon, malaki na. Ang laking tao. Kaya lampa. Konting galaw, tumba eh. Nadadapa. Napano ka na naman. Nadapa ako pa eh. Sabi sa akin, laki mo na. Magpalakas ka. So through prayer, sabi nga, maraming bagay na nagaganap na hindi natin naunawaan. Pero alam niya ba, pag inatutunan mo yung word na prayer, at nai-pray mo yan sa buhay mo, ano pangako ng Lord? May pangako ang Diyos. Yung paborito kong verse, Jeremiah 33:3. Basahin natin. Amen, pakibasa kayo. Amen. Sige, pakibasa nung Tagalog sa Tagalog. Meron yung Tagalog yan. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Amen, no? Yung pangako niya, no? Kapag ikay mananalangin sa Panginoon, ipapahayag niya sa iyo, pakikita ang mga bagay na kamangha-mangha. Alam niyo ba kung ano yung mga bagay na yun? Yun yung mga bagay na hindi mo sukat akalain na magaganap. Ganun kabisa yung panalangin. At yan ang napakahalaga. Kung gusto mo yung prayer life natin, mga kapatid. Hello? Ayun yung napakahalaga. Alam niyo ba? Na ikalawang susi para makapag-ipon ka sa kala ng Panginoon. Kasi hindi ka makakapag-ipon pag wala yung tatlo na to eh. Di ba? Yung una dapat may desire ka na lumapit sa Panginoon. Pag wala kang desire, paano ka panalangin? Wala kang desire na lumapit sa Lord eh. So ikalawa, prayer. Di ba? Sino rin tinanalangin na na negatibo? Minsan, meron dito, pag nagagalit na, nakarinig ako ng panalangin na gano'n, mabangga ka na sana. Nagalit ka sa boss namin eh. Sabi ko, mali ang panalangin mo, Panginoon, nabangga, wala kayo sahod. Hindi ka pasahod sa atin eh. Magkakagulo. Kasi pag natira yung mga anak niya, ako, mag-away-away yan. So, nagalit siya sa amo kasi di pinirmahan yung loan niya. Sabi, problem, itutukulin ng Lord yan, manalangin ka lang din. Di ba? May mga pagkakataon kasi ang panalangin na nagiging negatibo. At ang nakakatakot, magbubalik pa sa iyong panalangin mo na negatibo. Sa iyong huwag na natin gagawin. Yung prayer, naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano eh. Ang unang natutunan ko panalangin, puro hingi eh. Sino yung hindi nakaka-relate? Na yung panalangin, puro hingi lang. Lord, kailangan ko lang, Lord, puro hingi. Yan yung unang ko natutunan panalangin. At nung naging Kristiyano ko, nalaman ko na marami pa ng uri ng panalangin. Meron di palang pasasalamat. Meron di palang pananalangin na may kagalakan. Ang alam kong panalangin, puro hingi lang talaga eh. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, dapat hindi lang yun. May pananalangin pa ang paglaban sa kalaban, alam niyo ba yun?
Yung may authority. Authoritative prayer, sabi nga dapat natutunan din natin yun. Dahil may kapangyarihan tayo na ibinigay ng Lord. Alam niyo ba yun? Kaya nga, I rebuke, mga ganun Ibig ng Panginoon, nanalangin, di ba? Yung Bethsaida, sabi niya, I rebuke you, sabi niya ganun. Who you? Who you, Satan? Sabagatan natin, yung pananalangin na minsan nanineglect natin, simpleng bagay. Nakala, panalangin lang. Pero hindi natin alam na napakalaki na ito. At sa pamagitan nito, nagkakaroon tayo ng communication sa Lord. At minsan, dahil ako inamin ko, minsan sa sobrang pagod sa trabaho, katulad na lang kahapon, ay, gagawa ko ng slide. Nako. Pag-upo ko, nagising ko pala, sitin na. Napindot ko lang, Mateo. Wala tuloy ako slide. Sobrang pagod. Pero sabi ko tatlo lang naman to madali naman tandaan to, 3 keys lang to. Diba? Ano yung una? Pag nanais na? Amen, mapalapit sa Lord. Yung hanapin mo yung magkaroon ka ng design, nahanapin si Lord. Ikalawa? Prayer. Magkaroon ka ng desire sa pananalangin. Ang tali kung wala kang desire sa pananalangin, madaling manalangin Pero minsan, bro, pag-pray mo yung pagkain. Ba't ako? See? Simple lang yun, pero ba't ako? Nagiging Batman siya. Nagiging paniki. Ba't ako? Pero alam niyo ba na kapag ikaw inatasan ng manalangin, ano yun? Blessings yun. Ikaw yung mangunguna, tatawagin niyo si Lord, papasalamatan mo si Lord. Kaya dapat ka, nag-uunahan tayo niyan Ako na, magpapasalamat sa Lord. Kasi pasasalamatan yung biyaya sa Lord Pero hindi. Kasi hindi po kasi nauunawan yung halaga ng panalangin, kaya ganun. Di ba? Pero ngayon, nauunawan nyo na ba yung halaga ng panalangin? Amen. So kapag tinuro ka rin, mag-pray ka na bro. Mag-pray mo. Hindi na natin dapat panig yung paniki ako Ba't ako? Walang ganun Dapat madilis ka pa kasi ikaw ang naatasan magpasalamat sa Lord Dapat matuwa ka pa nun. Di ba, Daniel? Alam niyo ba kung bakit nahihirapan kayo mag-pray? Kahit simple pag-pray lang, hindi nyo pinapractice siguro. Ganun lang yun. Logic. Kaya kailangan ng prayer, pinapractice. Kahit na nag-iisa sa kwarto, mas maganda manalangin pag yung nagsusolo ka. Mas mahirap kaya manalangin may problema ka. Iyak ka nang iyak sa Lord, tapos pag wala ka ng problema, hindi ka na manalangin. Mali yun. Kailangan may problema o wala, manalangin ka sa Lord. Amen? Amen. Sabi nga, di ba? In any circumstances. Pasalamatan mo ang Diyos pamagitan ng panalangin. O baka naalala lang natin si Lord pag meron tayong problema. Lord, love hurts. Sino rito may mga love life? Ayaw mami, no? Naalala lang si Lord pag may love hurts. Alam niyo ba dapat pasalamatan niyo sa Lord pag meron kayong love life na Lord, salamat sa binigay mo. Regalo ng Lord yan. At kapag yan napangasawa mo, talagang confirm na regalo yan ng Lord. Ganun lang yun. Kung nabigo, Pastor, hindi mo. na mag-attend. Hindi yung isa na hindi ka mag-a-assisting. No, isa wrong. Mali yun. Kahit na nasaktan ka, mas dapat ka bang lumapit sa Panginoon Kasi aayusin ni Lord yan. Di ba? Kung dati nasasaktan ka, natural niya, masaktan ka. Kung pag-uusapan niya sakit, siguro mga 18 beses ako na-busted. Dami na kaibigan. Hindi ko maligaw Kasalanan ko Ganun talaga. Pero ba't ako natuto na, mukhang malabo ko rito Dati kahit sino pwede Ngayon, kanta mo na. Ngayon may asawa na ako. Confirm, na regalo ng Lord yung miss ko. Diba? Isang sut-sut, uwi! Sino yung ganun dito? Hindi tayo dapat ganun. Mali yun. Dapat nagmamahalan. Sabi nga, diba, nabili ng Lord sa babae, magpasarap pa sa iyong asawa. At ikaw, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Dapat ganun. Kapag sinasaktan kayo ng asawa nyo, pag-pray nyo sa Lord. Ito. Wala agad sa ate, Siguro ate kaya kasi gym ka trabaho, nag-gym ka, no? Ibig sabihin, pinili mo yung lalaki na yun Pag-pray mo na lang. Pray natin mamaya. Oo.
Sige, kagating ka niya. Huwag mo galawin niya. Naalala ko yung kwento ni Pastor Pong eh. Naging Kristiyano yung mag-asawa. Sabi ng lalaki. Yung babae parang umaayaw na, nagawain. Sabi ng lalaki, ano gusto mo? Balik natin yung dati. Sasapakin kita. Dati kasi nananakit yung lalaki eh. Naging Kristiyano sila parehas. Sabi ng babae, hindi na Jim, halika na, simba na tayo. Ikaw ba na nakit tao, sasapakin ka. So ang tama, ba't kailangan pa magkaroon ng ganun? Para lumapit sa Panginoon, no? Kaya napakahalaga ng panalangin, alam niyo ba yun? Na kapag hihingi ka ng partner, huwag lang yung pasino-sino, hingi mo sa Lord. Ganun kahalaga yung prayer. Di ba? Itago sa prayer. Try yung try. Oo, try. Sabi natin, try. Alam niyo, pag pinag-pray mo, sa totoo lang, hindi ka bibigyan ng Lord ng ano. Meron pa ka nanalangin, Lord. Sabi niya, gusto ko nung tall, dark, and handsome. At yung mga Diyos, nag-30 na. Lord, kahit na hindi na tall, kahit dark and handsome na lang, at may pagalang sa'yo. Umabot na ng 40. Lord, kahit sino na lang, basta may pagalang sa'yo. So, walang imposible sa prayer. Pero yung joke lang yun ha. Yung, ibig sabihin yung sinabi ko, hindi gagawin ng Lord yun. Ako naniniwala ako na kapag kayo nanalangin sa Lord, at may prospect ka na ipagpa-pray mo, magaganap yun. Di ba? Yung sinasabi ko, ano lang yun eh, yung ano ng buhay yun eh. Kumbaga sa ano, kagana pa sa buhay na nagaganap din minsan. Pero pag sinasabi ko, pag ikay nasa Panginoon, lahat yan perfect. Naging perfect lang yan kasi kasama mo si Lord. Kaya sabihin pa yung asawa mo, hindi perfect. Yung binigay sa'yo ng Lord, may hiwa sa nguso, okay lang yan. Eh kung mahal ka naman eh, di ba? Kaya napakalaga ng panalangin mga kapatid. Sa problema sa trabaho, kapag may problema sa trabaho, sabi nga isang pastor, pinipipray niya yung amo niya, yung upuan ng amo niya, hanggang sa bumait sa kanya. Walang eksipin sa panalangin. Amen. Sabi nga ng Lord, di ba? Prayer can move the mountain eh. Tatalon niya sa dagat. Alam niyo ba yun? Di ba? Kaya nga, kapag kayo dumaranas, kung ano man pinagdaraanan mo ngayon, walang ibang susi dyan, kundi ipag-pray mo sa Lord. Pero dapat, unahin mo muna yung pinakauna, king na binigay ng Lord, di ba? Yung design sa puso mo, na lagi ka lumapit sa Panginoon. At yung panalangin, at ikatlo na tayo, lapit na tumatapos. Mateo 7:24, pakibasa. Mateo 7:24. Ito yung last key na minsan nagkukulang tayo minsan dito eh. Chapter 7 verse 24. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon, bato. Amen. Ay, bato. Sa 25, pakibasa rin 25 bro. Nangungula ng malakas at bumaa at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen. At yung consequence of verse 26, ang sabi rito, ako nang babasa bro. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon at bumagsak at lubusang nawasak. So sabi rito, ang bawat nakikinig at nagsasagawa, sabi ng Panginoong Hesus, ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na tayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So marami sa atin, sa totoo lang na marami, ilang taon tayo Kristiyano, di ba? Kung pag-uusapan yung taon, makita naman natin kung sino-sino pinakamatagal. Pero ang tanong, hindi naman pinag-uusapan yung tagal dyan eh. Ang pinag-uusapan niya kung paano ka sumusunod sa salita ng Lord. Doon nababasa yung pagiging pundasyon ng Kristiyanismo. Na dapat, paano mo ba sinusunod yung salita ng Lord? Di ba sinabi niya kapag sumusunod sa kanyang salita, katulad ka rin isang matalinong tao na nagtayo ng bahay na may pundasyong bato.
Ito yung minsan nagkukulang tayo sa totoo lang. Marami ako nakikita Kristiyano ganito na maraming beses na nakarinig na salita ng Panginoon. Maraming beses na nagagamit pa nga, pero pagdating sa application, doon siya bagsak. Paano masabi na kapag ipong ka na sa kaharian ng Lord? Kung hindi ka marunong sumunod. Di ba? Tandaan natin, ang isang Kristiyano na may pagsunod sa salita ng Diyos, meron niyang pusong teachable. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kasi kung wala kang teachable heart, malabo kang sumunod. Kaya dapat isang Kristiyano merong teachable heart. Ibang marunong sumunod at bigyan tayo ng talino ng Panginoon. Alam natin yung tama at mali. Pero bakit pinipili pa rin natin minsan yung mali? Masaya. Tama ba? Kaya nga minsan nasabi sa kapatid na nasa tama ka na, huwag ka na lumagi sa mali. Kasi may mga ginagawa ka pa yung bang ano mo, yung tawag dito? Yung mga gagawin mo pa na mas mali. Huwag na ituloy. Nasa tama ka na eh. So ito yung ikatlong susi na kadalasan kulang sa isang mananampalataya. Yung pagsunod. Simple lang yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito na nais niya matutunan natin yung mga desire na dapat na nasa puso natin. Dapat matagal na ito nasa puso natin, pero minsan naano tayo ng mundo eh. Yung bang pag may problemang mabigat, nawawala na ano tayo eh, struggle. Pero sabi ko kapag itong tatlong tong susi na to na meron kang lagi mong bitbit, hindi ka kailanman may struggle. At sinasabi ko makakapag-ipon ka para sa karya ng Lord. Hindi masama mag-ipon sa karya dito sa lupa, sa mundo. Pero huwag lang yung sobra-sobra na halos nakafocus mo nandun na lahat. Na wala ka ng oras para sa sarili mo. Wala ka ng oras para sa Panginoon. Wala ka ng oras para sa yung sarili mong kalusugan. Katulad ito isang mayaman, di ba? Sabi ng Lord. Ano sabi niya? Ipagigiba ko itong kamali ko, marami na ako ani. Kailang, magpapalit tayo pa ng mas malaking kamali. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hangan. Hindi mo ba alam, ngayong gabi kukunin ko ng buhay mo. So sino makikinabang nun? Di ba? Kaya nga napakalaga na masasabi ko sa kasama ko, mas maganda spiritual. Di ba sabi ng Lord, ano sabi niya sa binasa natin kanina? Walang magnanakaw dun. Di ba? Walang kalawang, nasisira. Walang tanga. Di ba? Hindi tanga ibig sabihin ng ano na Naipis. oh, ibig sabihin ano yung word ng tanga? Tanga ang word tayo, pronunciation tayo. Tanga, uod. Oh, yung nanginirang uod no, kasi no? Ulalo. Ulalo, yun, sumisira sa kamote, saka sa patatas. Ulalo rin ba yun nandito sa Cebu? So bakit natin no, na tayo bilang Kristiyano, etong tatlo na to sa totoo lang, mahirap kumplituhin to eh. Oh, minsan may prayerful life ka, pero yung desire mo, nawawala. Kasi nga, yung desire mo, hindi katulad ng desire na nais ng Lord, na katulad din sa isa. Di ba? Ngayon, kung may desire ka na sasama sa prayer meeting, isa mo lang, panlibre ka. Kasi yun ang gusto ng Lord eh, yung sama-sama tayo mananalangin. Yun ang gusto ng Lord, yung lagi ka tumatawag sa Kanya. Naalala ko yung supervisor ko dati eh. In-invite namin sa Bible study yun eh. Pinost mo talaga yun eh. Sabi niya, lagi pa natin i-istorbo yun ng Panginoon kahit anong gagawin natin. Katulad yan, halimbawa, may gagawin ka sa molde, kailangan ko lang i-istorbo mo siya, alam mo naman gagawin mo. Sabi ko, kailangan yun. Bossing tawag namin sa kanya. Kasi para masabi mong hindi ka magkamali sa gagawin mo. Lagi ka magpipray, always pray. Sabi niya, baka naman i-istorbo na natin si Lord yun. Lagi na natin i-istorbo eh, kaya naman natin gawin to. Eh, sabi ng Bible in every circumstances, di ba? So makita natin, no, na yung pananalangin, ako inamin ko, diyan ako kulang eh. Alam niyo ba na nakikita yan sa isang Kristiyano kapag kulang sa prayer? Hindi ka prayerful, madali ka matisod, madali ka magtampo. Alam niyo ba yun? Pero kapag prayerful ka, maniwala ka, yung tampo, mawala yan. Kasi iisipin mo na, ako pag nasaktan ako sa sinabi ng isang kapatid, i-pray ko lang. Hindi ko sa kailangang kontrahin na salita pa. Minsan nakakapagbitaw ako, minsan, inamin ko sa tao ko eh. Pero, marunong ako humingi ng sorry. Hindi naman talaga dapat na isang Kristiyano eh, yung marunong ka tumanggap ng pagkakamali mo.
Yung hindi yung katulad ng, ako dati sa totoo lang, ang karakter ko hindi maganda. Kahit, para ako abogado eh. Kahit mali yan, kaya ko justify yan. Pag hindi ko pa ma-justify, gagamitin. Suntukan na lang eh. Yan dahil sa away eh. Ganun minsan ng isang wala sa ayos. Pero ngayon nakakilala lang ako sa Lord, kailangan pala matuto tayo tumanggap na mali. Pag mali, mali. Di ba? Pagkapin mo. Hindi porke bago lang yun sa simbahan. Bago ka lang dito, hindi dapat gano'n. Wala pinag-uusapan dito kung bago ka o matagal ka na. Ang pinag-uusapan dito, mali ay mali. Tama ay tama. Dapat gano'n. Di ba? Kaya nga, ang sabi ng Bible, di ba? Oo o hindi lang eh. Huwag kang sasagot ng alanganin. Pag ayaw mo. Di ba? Dapat gano'n. Huwag ka lang yung pagkukunwari kasi yun eh. Kapag yung ayaw mo naman pala, pero tapos pagdating sa labas, nag-meeting. Saka sasabihin mo ng dami mo sinasabi na, dapat kasi ganito na. Dapat yung pala sa meeting. Oo kung oo, hindi kung hindi. Di ba? So, amen. So, tanong. Meron ba tayo pagsunod sa Lord? Hello? Kumusta yung pagsunod natin sa kanyang salita? Nagagawa ba natin yung tama, dapat? Tandaan natin ang Panginoon mabait, pero makatwiran ng Diyos. Kapag mali ka, mali ka. Hindi ka mo pwedeng mabait naman si Lord. Yan yung minsan kung bakit ako compromise ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Nakarealize siya na mabait naman ng Diyos, kahit mali yung ginagawa niya. Hindi ganun. Ang Diyos, tandaan natin mga kapatid, kapag makasalanan ka, paparusahan ka talaga ng Lord. Makatwiran siya eh. Hindi po yung mabait ang Diyos eh. Ang tawag kasi ron, inaabuso mo yung kabaitan ng Lord. Tandaan natin na bilang isang mananampalataya, itong binigay niyo na tatlong, simple lang to eh, tatlo na to. Magkaroon ka ng desire na makita ang Panginoon, magkaroon ka ng desire na manalangin, magkaroon ka ng desire na sumunod sa kanyang kautusan. Ito yung tatlong susi na dapat natin laging hawak-hawak. Meron nga isang kwento ko nabasa eh. Ang kwentong ito, ano ng Panginoon to, yung parable niya. Ganito kasi yan. Sabi sa Mateo 13:44. Basahin ko lang. Nabasa ko na ito kahapon eh. Sabi dito. Sabi rito, sa parabol ng Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. So actually marami parabol ng Panginoon tungkol sa kanyang ari-arian eh. So paano ba natin ito may apply sa buhay natin? Hello? Sabi rito, di ba? Atakuan niya yung kayamanan sa isang lupain na yun. So ano ginawa niya? Ibinenta niya lahat ng ari-arian niya lahat para mabili lang yun kasi nandun yung kayamanan eh. So alam niyo ba ibig sabihin nun? Ngayon, na nandito tayo lahat, hello? Tatagpuan natin yung kaharian ng Lord. Tatagpuan natin kung paano kumisa dyan sa buhay natin. So ang pinakalam kong application dito, lahat nung nasa atin, kaya natin ibigay para sa Lord. Lahat kaya natin isakripisyo para sa Lord. Yun ang naunawa kong nais ng Lord dito sa umaga ito. Na dapat priority natin lagi si Lord. Kaya kami 10,000 keys na dapat natin taglayin eh, sa pag-iipon. Ano ba yung hangarin no? Para makapasok tayo sa kaharian niya, di ba? Amen. Kasi yun lang naman ang nais natin eh. Sino rin yung nagnanais makapasok sa kaharian ng Diyos? Amen. So lahat tayo. Hindi pa ngayon, kamgala. Sino rin ngayon? Gusto? Wala. Pare-paras tayo, ayaw pa. Kasi may gagawin pa tayo rito. Di ba? May mga mahal pa tayo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Lord.
O baka meron pa talagang gusto ngayon pumunta sa kanan ng Lord. Meron ba? Hello? Pwede mo balik? Babalik daw. Ano? Trip lang? Trip? Ibang mag-field trip ka lang doon? Actually ako, nais ko rin talaga. Kung kukunin mo ko Lord, ngayon, wala problema. Pero sabi ko Lord, yung pamilya ko, huwag mong pabayaan. Yun lang ang panalay ko lagi. Kasi alam, bagamat ang pamilya natin, regalo yan ng Diyos. Kaya alam, minsan yung pamilya natin sa totoo lang, yung nagiging Diyos-Diyosa natin eh. Alam niyo ba yun? Kapag priority mo na yung pamilya mo at hindi na si Lord, mali na yun. Dapat ang priority mo si Lord. Kasi si Lord ang mag-iingat ng pamilya mo eh. At yung pamilya mo na yan, biyaya lang yun ng Diyos sa'yo, alam mo ba yun? Ang talagang hangarin ng Diyos sa buhay natin, alam di ba, tayo magpurit sumamba sa Kanya. Kaya kung pamilya natin, baksis lang yun ng Lord sa atin. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Lord na, Lord, salamat sa pamilya ko na ito, regalo mo. Pero hindi yan nangangulagan na unahin mo pamilya mo para sa Lord. Dapat si Lord, katulad ng mayaman na ito, ibinenta niya lahat para lang makuha yung lupa niya, dahil natagpuan niya kayamanan. Ang tunay na kayamanan yung kaharian ng Lord. Alam niyo ba yun? Amen. Yun yung nais ng Lord na dapat kahit anong mangyari, yes, always yes tayo pagdating sa Lord. O bro, ikaw tatay, gagamitin sa bukas ha. Amen. Dapat ganun. Hindi yung, ba't ako? Wala dapat ganun. Siya naman, hindi ganun. Tinuturo mo yung biyaya, wala sa'yo, mapupunta sa Kanya. Gusto mo ba yun? Kaya dapat, yung ginagawa natin dito sa Lord, hindi yan nasasayang, tandaan nyo, kapatid. Yung ginagawa natin pagpupuri sa Panginoon, hindi yan nasasayang. Sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hindi yan nasasayang. Yung pagpunta mo rito, akala mo lang na nag-waste ka ng oras, pero hindi yan. May plano sila sa buhay mo. Nais ng Lord ay paalam sa'yo na walang pinakamahalaga sa mundong ito kundi ang kaharian ng Lord. Amen. At yun ang dapat na pagsikapan mo na makarating. Kung narinig mo yung turo na kapag kayo namatay, panalangin ka at maliligtas ka, mali yun. Maraming napahamak sa ganun. Na kapag ako'y namatay, pag-pray nyo lang ako. Yung kwento ka ni Lord, oh, yung patay, nanalangin kay Lazarus. Nanalangin kay Abraham na, Abang Abraham, yung si Lazarus, pabalik mo sa lupa, paano yung mga kapatid ko? Huwag matulad sa akin. Kaya pag kayo namatay, wala na. Ang sabi ng Bible, pag kayo namatay, ang kasunod nun, kahatulan na. Walang purgatory yung sinasabi ng Bible. Huwag ka maniwala ron. Mapapahama ka pag may sinabing may curing time na para malinis ka, parang ano, washing machine. Washing machine ka muna para makapasok ka sa kanan ng Lord. No, walang ganun. Kung paano ka nabuhay, doon ka hatulan ng Lord. Kung paano yung mga possession mo, ipinamahagi mo sa mga nangailangan, doon ka hatulan ng Lord. Kung paano mo sinarili lang, yung biyaya ng Lord sa'yo, doon ka hatulan ng Lord. Kaya nga, di ba, yung mayaman, nakita niya kayamanan, ano ginawa niya? Binenta niya lahat. Kasi alam niya, mas mahalaga yung kayamanan na yun. Ganun dapat tayo. Yung desire natin. Di ba? Kaya nga, tinuturo na Lord yung 3 keys na to eh. Dapat ganun tayo na magkaroon tayo ng desire na makapasok sa kanan ng Lord. Mag-ipon tayo para sa Lord. Isang oras na ba? Hello? Introduction pa lang yun, mga kapatid. Yung turo ni Ate Oras. Hindi naman introduction yun. Ito na yun, kabuhan na yun. No? Kamaganda. Ang tanong, may natutunan ba tayo? Hello? Amen. So, simple lang yung mensahe ng Lord kung tutusin, mga kapatid. Kung unawain ito, napakasimple lang na ito. Pero, kailangan ito i-apply sa buhay natin. Amen? Sino yung gusto pa? Amen. Ba, gusto pa nila ate. On next page. Actually, ang nais talaga ng Lord sa ating mga nilikha niya ay magkaroon tayo ng desire. Desire sa Kanya. Yun naman ang gusto ng Lord, di ba? Lahat tayo nag-realize sa Kanya. Amen. Kaya nga minsan, inaalaw niya yung problema. Kasi minsan nakakalimutan ko na tumawag. Wala kasi problema eh. Ang tao ganun talaga pag wala problema. Sipol-sipol lang, parang sa ibabaw ng kalabaw eh. Pero pag nakaproblema yan, sa kanya, pero ako iba eh. Ako, sa totoo lang, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi si Lord ang naalala ko pag nakaproblema ako eh. Susolusyon ako muna, kasi ganun ako eh. Ganun ako kung magano eh. Sinasarili ko, pero mali pala yun. Ngayon, natutunan ko nung Kristiyano na ako, isang guni mo sa Lord. At itutumpak niya yung mga gawa mo. Maniwala ka. Wala siyang planong ibibigay siya na mali, kundi sabi nga, di ba? Tayo ang nagpaplano, siya ang nagpapatupad. Amen. Amen. Totoo yun.
Kaya nga, kung ano man yung hinaharap mong problema ngayon, dinaranas mo ngayon, gawa mo man yan o hindi, ibigay mo sa Lord. Amen. Maniwala kami gagawin ng Lord. Danas ko na yan. Ang gusto kasi ng Lord talaga, mag-rely tayo sa Kanya 100%. At saka, sabi nga, yung desire, yung sinasabi rito ng tatlong desire, huwag natin kakalimutan yan. Yan ang number 1. Maging katulad ka ni Sang-usa. Wala kang dapat hanapin lagi kundi ang Lord. Sabi nga sa anak ko, tinuruan ko yung anak ko na dati, ang tinuro ko sana, manalangin kayo bago matulog. Sama-sama kami. Hanggang ngayon, yung buso ko nga, intermitida na, talagang gusto niya siya mag-pray. Nakakatawa nga 7 years old. Pag sa school, talagang siya pinipray, siya marunong mag-pray. Ngayon, ang tinuturo ko naman sabi ko, hindi lang bago matulog. Kailangan pagkagising nyo, matutuloy kayo manalangin. Sabi ng lalaki ko naman kahapon, paano yan ba pag hindi kami sabi-sabi nagising? Siyempre, pagdating sa pagising, kanya-kanyang pasalamat na sa Lord yun. Pasalamat sa Lord, pagising mo, Lord, thank you. Gising pa ako. Kasi pwede kang hindi magising. Alam niyo ba yun? Pwede ka pag natutulog ka, tuloy-tuloy na yung tulog mo. Hindi ka na magising. Kaya pag nagising ka, magpasalamat ka sa Lord. Ano sabi ni Lord? O ayan, kahit matigas ang ulo mo, extended ka na naman isang araw. Di ba? Extension. Extension sa buhay mo yun. Kaya nga dapat pag nagising ka, Lord, thank you. Another extension. Di ba? Huwag ka muna magpa-final exit sa Lord. Delikado yun. Sabi niya pa rin, final exit na. So, amen. So, naunuan niyo ba yung nais ng Lord sa umaga ito? Amen. Sino yung nagugutom na? Amen. 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 Kakain na tayo. Malapit na. Busog na. Salita ng Diyos. Huwag naman. So, sabi dito sa bilang ang conclusion na to, nais ko lang ipaunawa na yung walang bahagi sa karir ng Diyos, di tayo matatapos. 1 Corinthians 6:9-12. Ito kasi yung dahilan kung bakit minsan napapahamak ang tao Hindi niya na alam. 1 Corinthians chapter 6, verse 9-12. Basahin ko po. Ang sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So tandaan natin mga kapatid na Bible lang nagsabi nun, hindi ako. Nakasulat yan sa Bible na dapat malaman natin yung mga bagay na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Na marami ako nakikita ng tao na gumagawa na ito. Kaya napakalaga na tayo bilang mga natuto at pinaalam sa atin ng Lord. Bigyan din natin sila ng pagkakataon na malaman nila ang mga bagay na ito. Marami kasi tao nakapokus sa mundo Hindi nakapokus sa spiritual. Kaya mapapahamak sila pag sila inabot ng kamatayan. At lalo na kaibigan mo siya. Hindi mo na sabihan, accountable ka nun. Alam mo ba yun? Kaya para hindi ka accountable, ipaalam mo sa kanya na mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Dapat ganyan din ang gawin natin sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kaibigan natin na hindi pa namin alam sa Lord, mahal ka ng Diyos. So amen, tayo po natin tumayo. Isang malakas na palabang para sa ating mga kapal. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat Ama sa umagang nito na kung saan Lord, pagkamat Lord, maikling mensahe lang ibinigay mo Panginoon at hindi lang yun Panginoon. Naunawaan namin sa Lord ng lubos Ama ang mga dapat namin gawin bilang nag-iipon Lord na mayaman sa kaharian mo Panginoon. At yan po ang aming maging focus Panginoon Lord sa aming buhay. Hindi ang yaman sa mundo ito ang aming maging focus kundi ang yaman sa kalangitan. Pero alam po Panginoon na hindi masama ang mag-ipon sa lupa kung ito naman Lord ay naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat Ama at patuloy ka namin Lord na magkaroon kami ng desire Lord sa aming mga puso. Lord, ito ilagay mo sa aming mga puso Panginoon ang desire na kung saan nais ka namin laging hanapin naman sa aming buhay. Desire na kung saan Lord, laging kami Lord na tumawag at manalangin sa iyo Panginoon. At desire Lord na sumunod sa iyong nais Panginoon sa aming buhay. At yan po Lord ang ilagay mo sa aming mga puso at yan po ang aming sa pamuhay. Maraming salamat Panginoon.
At patuloy, Lord, na ikaw ay aming sambahin, takilayin, Lord, sa aming buhay. Sa mga bagay, Lord, na aming nakakamit. Patuloy ito'y aming iaalay namin, Lord, para sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. At isa pa, Lord, sa ilamang, Lord, namin inihahandog ang pinakamataas na mapulit pagsambat pagdakila sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Susunod pa po ay pamamalaan tayo ni Pastor Joel sa Holy Eucharist. Amen, praise God. Napakaganda po ng mensahe ng Lord, ano? So kailangan tayo po maging matalino bilang isang anak at lingkod ng Diyos. Ay dapat po tayong nakikinig, hindi nagre-resist, nagre-refuse. Nakikinig at sumusunod doon sa mga instruction ng Diyos sa atin. So yun po yung taong matalino. Amen? Yun po yung taong matalino. So ngayon po ay dumako naman po tayo sa isa pang gawain ng Panginoon. Dito o doon? Yun po, Pas. Ha? Yun po. Pas may tumatawag sa'yo, Pas. Kaya mo? Saan? Kanya? Kaya, o dyan saan? Sagutin mo sa lahat. Sa laptop. Dito? Amen, praise God. Ano mo na internet? Remote mo lang siya to. I-upload mo na. Dumako naman po tayo sa isa pang gawain ng Panginoon kung saan ito po yung pag-aalaala sa banal na puna ng ating Panginoon. Sabi po dito sa unang Korinto sa kabanatang 11 at sa versikulo 27 ay ganito po yung nasusulat. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro o sa kupa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng katulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At ang iba at may ilan ang namatay na. So amen. Yan po. Sinasabi po diyan na dapat lamang po na tayo ay mag-appreciate. Pahalagahan po natin yung ginawa ng Panginoong Yesus doon sa cross ng Calvario para po sa ating yung sa redemption po ng ating yung mga kasalanan po na ating nagawa ay tinubos po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na siyasatin natin yung ating bawat mga sarili na ating pong
pahalagahan po ang katawan ng Panginoon. Amen? So, yun po. Kaya kung meron pa man tayong mga naalala na hindi pa natin na-confess sa Panginoon, ay sa ating pong pagkakaupo, pwede po tayong umusal ng panalangin para ihingi po natin ang kalinisan ng katawan. Dahil ang ating pong gagawin at tatanggapin ay ang katawan, ang tinapay na ito at katas ng ubas ay nagsisimbolo po sa katawan at dugo ng Panginoon. Amen? So, yan po. At sige po, tayo po yung magsitayo at ipag-pray natin ito. Dalawa pong lugar eh. Ano po? So, sige po. Ito natin yung ating mga kamay. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon ito, Lord. O minsan pa kayo po ay binigyan mo po ng pagkakataon na makapag-celebrate, makapagpasalamat sa mga kabutihan ginawa po ng Panginoong Hesus sa aming bawat buhay. Kaya Lord, pinasasalamatan ka po namin sa mga tinapay at Diyos nito, Lord, na kumakatawan po o nagsisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord God, at kayo po yung patuloy na magpala, lalo na po sa mga tatanggap ng tinapay at Diyos nito, Lord. I-bless niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray and I pray. Amen. Kami dito lang. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the man, fierce man. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worth is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, your reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Meron na po lahat. 23, 24. Itaas po natin yung ating mga tinapay. 23, 24. Amen.
Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Tapos po natin ating mga tap. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makapaghapon. At sinabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom at sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong Yesus hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Sa iyong kabutihan, Panginoon, salamat po, Lord, sa mga biyaya at pagpapalang aming muli natanggap sa oras nito, Panginoon. Kaya muli sa iyo lamang po namin, pinapatungkol ang lahat ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yeah. Mga kapatid, test po tayo sa Divine Message ni Pastor Roger at ang Holy Eucharist na pinunahan ni Pastor Joel. Yan po ay nagdako tayo sa testimony, short exhortation and finance celebration. Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. So, yung lingkod ay naatasan namang bahagi ng ating financial status sa ating bahay panambahan. So, aking babahagi ay yung financial status as of month of May. So, yan po. So, makikita natin dyan, ang pera natin na pumasok noong April ay 11,021. And then, nung month of May, yan po yung makikita natin dyan yung ating mga expenses. So, malaki yung sa admin kasi malaki yung sakop niya. So, makikita natin dyan yung mga expenses natin na malaki. Yung 54% ang pinakamalaki dyan yung ating sa purchasing. Yun din, kinakuha natin yung mga malawak yan. May mga nagbigay tayo ng mga regalo, yung mga preach din sa atin dito, so dyan kinukuha. So, ang ating pera po as of month of May
is, ang natira is 9,489. So, akin po lang i-inform things about collections of teachings about ethics, love, and yung nature ng kaharian ng Panginoon. So, ano ba sinasabi dyan? No? Yung makikita natin sa verse na yan, it teaches about generosity, no? So, by giving, if we give, giving is reciprocated. So, if we give freely, yung bukal sa ating kalooban, generously, so we can expect that there is a reward, a blessing in return. So, makikita natin dyan na there is interconnection between our actions at yung blessing na ma-receive natin. So, pinapakita din dyan sa verse na yan na ini-encourage tayong mga mananampalataya na magbigay tayo ng bukal sa ating puso, generously, at naroon yung promise ng Panginoon na yung assurance niya na we will be rewarded. There is a reward in return at the end of it. So, I encourage each and everyone na magbigay po tayo na nararapat para sa ating Panginoon. So, sa Diyos na po mong papabuli. Amen. Lord, maraming salamat po sa biyayang ito sa aming Lord God. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na nagbigay ng kanilang tithes and offerings, Panginoon. Lord, amin pong hinihiling, Panginoon, na i-blessing po ang bawat isa, Lord God. Ang aming mga company, Panginoon, na sana magkaroon pa kami ng more projects, Panginoon, more customers, Panginoon. At sa ganun ay kami ay mapasahod nila sa oras, Lord God, at ito ay salamat po para sa inyo, Panginoon. Panginoon, aming din pong
hinihiling, pinag-pray yung aming mga kapatid, Lord God, na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin po ng mga trabaho, Panginoon, Lord. We know and believe and claim it, Lord God, na ayun po ay ibibigay mo po sa kanila, Lord God, yung nararapat para sa kanila, Lord God, at yung sahod na deserve nila, Panginoon. Lord, sa aking mga kapatid naman po, Lord God, na nag-a-ask ng extension, Lord God, I know, Lord God, ibibigay niyo po, Lord God, according to your will, Panginoon, Lord God. Lord, akin pong hinihiling, Lord God, na ipuin niyo po ang bawat puso ng bawat isa ng aking mga kapatid dito ngayon, Lord God, na kami po ay bigyan niyo po ng pusong magkaroon po kami ng generous heart, Panginoon, na kami magbigay, Lord God, para po sa inyo, Lord God. Lord, akin din pong hinihiling, Lord God, na bigyan niyo po ng wisdom, katalinuhan, Lord God. Ang hinihiling ko, Lord, na maghahawak nitong pera nito, Lord God. Lord, naway may magagamit lang po ito sa kapakanan ng iyong bahay pa ng bahay, Panginoon, Lord God. Lord, ito po aming samantalangin sa pangalan ni Jesus at sa pagsamo ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Paminin po at pagpapaliban na namin ang pagtotoo kasi dahil medyo tapos na pala sa panahon. Meron pong announcement tayo? May magpatotoo. Ayaw nyo? Sige na, Mayroon magpapatotoo na si Sister Papa. Ako muna. Iyak na kami. Gusto kong itaas si Lord sa buhay ko kasi ingatan niya ako sa Namiss ka namin. Ingatan niya ako sa 2 taon na pagkatrabaho ko dito sa bansang Saudi Arabia. Gusto kong i-share na pag sa pagpunta ko dito, hindi ko in-expect na dito ko makikilala si Lord. Dito ko mararamdaman yung grace niya, yung pagmamahal niya sa akin. Na dito talaga, may Diyos pala, totoo pala na may Diyos tayo na buhay. Amen. Yun lang, nalulungkot ako kasi aalis na ako. May iwanan ko na yung church. Pero alam mo, yung God's grace na makakabalik ako dito. Babalik ako dito. Para patuloy ako na mag-lingkod dito. Gusto ko magpasalamat sa lahat, kina Pastor, kay Kuya Daniel, sa spiritual father ko na hindi siya nagkasawa na sige lang, Joms, magpatuloy ka lang kahit anong pagsubok na dumating sa'yo. Hindi siya nagsawa sa akin na magpaalala. Salamat Kuya Daniel. Pastor Joel. Timoris, kila Ate Joy, lagi akong pinagliluto kaya nalapak na ako. Maraming salamat po sa lahat sa USHD. Mahal ko kayong lahat. Yung request ko. Hindi ba? Sira daw si Blessed morning po sa lahat, ako lang po yung magpapasalamat kay Lord dahil nakabakasyon po ako ng 40 days sa awa ng Diyos. Nakasama ko yung mga anak ko. After 6 years, nakapag-celebrate ako ng Mother's Day sa Pilipinas. Ngayon yung hinihiling-hiling ng anak ko. After 6 years, yung panganay ko nakasama ko sa birthday niya. Kasi madalas yung 2 anak ko lang nakasama ko sa birthday nila Pero itong pagkabakasyon kong to, nakasama ko yung panganay ko sa birthday niya. Kasi yun yung inaano niya. Tapos, nakasama ko siya dahil nakating ako ng graduation niya. Yun yung araw na pinakamasaya sa buhay niya. Kasi, yung anak kong panganay, hindi ko akalain na may ano pala siya sa akin. Tapos, may sulat siyang binigay sa akin nung papunta na ako ng airport.
Nung nasa bahay, ay nasa airport na, papasok na ako sa entrance, bigla niya siniksik sa bag ko, tapos sabi niya, Mama, basahin mo yan pag nasa Saudi ka na, pero ako kasi hindi makapaghintay, atat na atat. So, nung nasa airplane na ako, sa loob na ng airplane, ang haba ng love letter niya sa akin. Dahil sabi niya na, Mama, sobrang thankful ako dahil ikaw yung nagiging nanay ko. Sobrang thankful ako kasi sobrang haba ng sinasakripisyo mo at may isasakripisyo ka pa para sa aming magkakapatid dahil nga magka-college na nga daw sila. Yun, magsasabay-sabay yung ano, kaya sobrang ano siya sa akin na yung papa nila hindi kasi ganun ka ano, kaya sabi niya, Mama, sa sakripisyo mo sa akin, sa amin magkakapatid, susuktian ko yan pag ako po nakagraduate na. By the way, yung anak ko po ay magmamarine engineering po siya. So, kailangan. Thankful po ako, nagpapasalamat din po siya dahil na-meet niya po si Kuya Dan. Na ano siya na at sa mga ka-brothers ko dito sa church daw na-meet din niya kaya so nagpapasalamat din po siya. Yung panganay ko haba din na talaga ng pangarap niya para sa amin dahil gusto niya suklian lahat ng mga sakripisyo ko para sa kanila. Tapos ayun, di talaga kami magiging okay siguro ng asawa ko, Mama, kasi inaano ng mga ano na magbalikan na lang daw kami. Ayaw na po talaga ng mga anak ko. Sila na po yung humaharang. Kaya baka will na lang po talaga ni Lord. So, bahala na po si Lord kung ano pong sila na po kasi ang ayaw, so wala na akong maano doon. Pero para sa akin, ayaw ko na rin din. Kasi ang hirap po kasi makisama doon sa taong di marunong tumanggap ng pagkakamali. Yun po kasi yung ano ko doon Kasi nung nagsama nga kami, doon pa rin naman ako nagstay. Pag umuwi ako ng Pilipinas, doon man ako nagstay sa mga anak ko, kasama ko siya. Tapos, yung nagkaroon kami ng ano doon na dahil sa ulam. Dahil sa ulam lang. Kasi, nagluto ako ng isda nung tanghali. Dahil hindi kasi kami nag-uusap talaga. Nagluto ako ng isda sa tanghali. Tapos, sabi niya, pagdating niya ng dinner, so, tawag dito? Ano siya, kung ano daw ulam. Kasi mga bata, tinatanong lang, ganyan-ganyan. Tapos, sumabat lang ako, pero hindi ako tumingin sa kanya. Sabi ko, may isda dyan. Sabi ko, ganon. Tapos, nagulat ako, umalis, bumalik, may bit-bit na isda. Ang pagkarinig pala niya, bumili ka ng isda. Tapos nga sabi ko, ang linaw ng pagkasabi ko, dapat tumingin ka muna kasi sa lamesa kung may kung ano yung ano ko, di ba? Kasi nakalagay naman sa lamesa, nakataglob lang doon. Tapos pinagdidiinan niya sa mga anak ko na sinabi kasi ng mama mo na bumili ako ng isda. At sabi ko, hindi mo kasi iniinti yung pagkasabi ko. Sabi ko, may isda dyan, may ulam na. Bakit ka pa bumiling isda? Yun na kasi pagkasabi mo. So, ang ginawa ko, umalis na lang ako. Pumasok ko sa kwarto. Ako na lang umiwas. Kasi, di talaga siya tumatanggap ng pagkakamali niya kung ano. Kaya, ang hirap pong makisama sa ganong klaseng tao. As in, since, nagsama kami, gano'n talaga ugali. Siguro ng mga taga Batangas. Cancel ang Batangas. Kaya, Angel, ba't ka lumabas? Yun yung tapos maganon sila sa pera. Alam mo yung dumating ako doon, ako gumagastos. Bumibili ako ng mga gamit sa bahay kasi bumalik ako, yun at yun pa rin yung mga gamit. Luma na, tapos basag na mga kaldero, di ko na type lutuan. Hindi talaga siya bumibili. Ako bumibili ng lahat-lahat ng gamit. Tapos, hindi siya naglalabas ng pera. Pag nandun na ako. Cancel talaga. Cancel talaga. Kaya, pasensya na sa lahat ng taga Batangas. Wala na. Yun. Tapos magpapasalamat din ako kay Lord dun sa pag-iingat niya sa akin pagbalik dito. Kasi nga, ito, sa lahat na nagpapadala-dala dyan, over baggage ako. yung isang bagahe ko, 23.8 kg.
So inaccept lang yun ng teller dun sa ano. Pero yung isa 24.7. So malakas, talaga, mabigat. Tapos sabi niya, bawasan. Tapos kinilo yung hand carry ko, 10.7. So ngayon, pero bait ni Lord. As in talagang bait ni Lord. Tapos sabi nung tailor, sige, accept ko yung 24.7 kg mo. Okay na yan, huwag mo nang bawasan. Yung 10 kilos mo na lang, bawasan mo ng 3 kilo. Yung ganon. So sabi ko, ano naman yung damit ko, itatapon ko, nahinayang kasi ako. Ngayon, siyempre, mataba yung utak ko eh. Ang ginawa ko, umikot ako. Tinanggal ko yung sling bag na padala ng anak ni Kuya Jubert. Kasi may sling bag ako na medyo malaki-laki. So, transfer ko doon sa sling bag ni Kuya Jubert. Tapos, nilagay ko yung ibang gamit doon. Tapos, may pantalon akong, nakapit kasi ako ng pantalon. Tapos, may pantalon akong white leg doon. Pumasok ako ng CR, sinuot ko. Nag 7 kilos yung carry ko. Ayun, tinanggap na ng teller. Okay na daw. O, di ba? Kasi, Buti hindi ka kinilo. buti kami, hindi ako kinilo. Tapos yun, accept na. So, madaling-madali na ako. Kasi nga, alas, 2:30 na eh. Tapos, ang ko pala, ang tawag dito, yung chicken ko, dapat 250. Tapos, tumakbo pa ako doon sa yung mag-re-refund. Sayang po yung 550. Tapos tumakbo pa ulit ako doon sa may OFW lands kasi nga kukuha ko ng OFW card. Tapos pipila pa rin pala doon sa OFW cards, 249, di pa ako natawag. Sabi ko, Lord, please lang. Tapos nung kasi tumawag din ako kay Pastor Edmond. Sabi ko, Pas, tulungan mo ako, pag-pray mo ako na magiging okay ang lahat ng ko dito sa airport. Pero sa awa ng Lord, kasi di talaga niya ako pinapabayaan. Nakarating pa ako dito ng maayos. God bless po. Thank you, Lord. Advice ni Sister Tata, konti lang damit para din doon rin. Kayo taga Batangas. Si Sister Risa ay magpapagawa. Ayan, gusto ko lang pong pasalamatan si Lord sa buhay ko, no? For 13 years po na nagtrabaho ako dito, nasanay po ako ng may driver. Nasanay po ako na may bagahatid sa akin, pauwi, pagpasok. But this time around, magko-commute na po ako, magte-train ako, magbabas ako. Tinuruan ako ni Lord na maging tao. Kasi talaga nung una talagang sabi ko nga kahapon, yung last day ko, sabi ko ay mayuman. Kasi nakadating ako ng tama sa oras. Kasi yung unang araw na pumasok ako, hindi ko alam na yung pala kong train, meron din palang Eid holiday. Ang schedule ko po, 8 o'clock. Ang open po ng train is 8 o'clock din. So, hindi ko talaga ako marunong dahil yun lang yung option na itunuro sa akin ng kasama ko na ito lang yung sasakyan ko, ito yung dadaanan ko, wala pong other option. Ang ginawa ko po, dumating ako ng 6:30, nagantay ako hanggang 8 o'clock. Kasi 8 o'clock po yung open ng train. So, pagdating ko sa trabaho, sorry, kasi ito yung tinuro yun sa akin, wala po akong ibang option. Pero dahil nga holiday naman, hindi naman masyadong mahigpit ng lab manager namin. So, naging okay po. Di ba Tuesday, Wednesday, Thursday, parang 3 araw ba yun? 3 araw po akong late. Pero nung Thursday po na nag-open ang train, nakarating po ako kasi ako na po yung mag-isa, wala na pong mag-guide sa akin, wala na magtuturo. Nagtanong ako doon sa T-boy namin, ito po yung magandang option. Ibig ko lang pong sabihin sa inyo, no, matagal ng plano ni Lord na mag-aral ako. Plano ni Lord na matuto akong mag-isa. Pero tinuruan ako ni Lord nung time na meron ng train, magiging easy na po, magiging konti ako na kapraso lang yung lalakarin ko from bahay to bus station to train. Kasi dati 2 train, 2 bus, pero ngayon po 1 train na lang. Tapos hindi po ako matatakot, hindi na ako patawid-tawid kasi pagbaba ko po ng train, ng bus, trabaho na po namin. Tapos pagbaba ko naman ng ulit ng bus pa uwi, mga
5 to 4 minutes lang po yung lalakarin ko sa bahay niya. Kung for 13 years, yan lang po ako natutong mag-isa. For 13 years, yan lang po ako natutong mag-bus, mag-train. Parang it's too late. Pero inalaw ni Lord na matuto ako kahit na wala pala talaga sa edad yon, wala pala sa tagal ng panahon mo dito sa abroad. Kaya nga sabi ko, nagpapasalamat ako sa buhay ko na tinuruan ako ni Lord. Kumbaga, ibinabahagi ko po ito sa inyo kasi talagang naiinggit po ako sa mga kapatid natin na marunong mag-bus, marunong mag-taxi. Hindi ko po talaga yan natutunan. Naging invalido ako for 13 years, pero this time around, tinuruan ako ni Lord na tumayo sa sarili kong mga paa. So, I'm a human now. Thank you, Lord. Thank you, salamat na. Paano yan, Brother Richard? Sasali ba natin yung sasakyan? Yun na, gusto kong pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya na yun yan, matagal na kaming gusto magkaroon ng sasakyan para hindi na kami nag-commute, alanganin oras lagi kasi yung pagkita namin. Yun talagang sobrang bait ng Panginoon dahil inupan niya, matagal na naming hinihiling sa Kanya. Tsaka nagpapasalamat din ako, no? Kasi matagal na rin akong gustong kumanta talaga. Kahit na walang boses. Kasi sa accommodation, may talaga mag-gitara, kumanta. Tapos sabi ko, kat ako ng kanta rito, dito sa Mindanao kumakanta. Yun, kaya iniling ko rin na sana, balang araw, di ba? Kakanta na rin dyan. Talaga, talagang binigyan niya ako ng lakas na kumanta. Kaya matagal ko nang gusto kumanta. Ilang kayo doon. Sige, susunod ako na Announcement lang. Announcement. Yung naka-blue. Leader's prayer ay si Pastor Joel. Tapos sa presider po si Brother John de la Cruz. Opening prayer po si Sister Maris. Scripture reading po si Sister Cecily. Worship leader Brother Francis. Divine message si Brother Daniel. Ang post-out exhortation si Sister Mariam. Sister, sa football po ang group A. Group A. Group A. Si Sister Mariam. Closing prayer po si Brother Richard at ang benediction po si Pastor Joel. Po ang closing prayer natin ay si Brother Daniel. At ang benediction si Pastor Joel. Amen. Huwag muna kayo tumayo. Pasalamat muna sa Lord. Excited kayo ha. Ayun kasi hindi talaga tumayo sa testimony kasi ako yung closing prayer. Gusto ko lang itaas si Lord sa nagdaang maikling bakasyon. Ayun sobrang blessed ako kasi nakasama ko yung first time kong nakasama yung mga anak ko na out of town, parang gano'n. Kasi doon lang sa Pilipinas. Pupunta kami ng Cebu. Na although talagang magastos siya kasi talagang mahal pala talaga yung aeroplano. At ayun, saka napakaganda ng Cebu, promise. Na-encourage ko yun na pumunta ron. Talagang grabe yung naranasan namin doon. Yung hinahanap ko na talaga activity na gusto ko talagang maranasan doon na experience. Like yung sa sa Butanding, tapos yung canyoneering, nakapaganda na talagang ma-encourage kayo pumunta rin. Kaya lamang, mauulit na pumunta sa Cebu. Tapos, yung promise kay Mama na sabi ko, kada uwi ko, palakas ka lang na gagala tayo ng Pilipinas. Talagang nagagawa ko. Kasi yun yung sa kanya na kasi sa nila lang isa, wala na si Papa. Na kada uwi, lalabas kami ng out of town or out of country. Kaya yun, pinakasalamatan ko yung pag-provide ni Lord ng mga pinansyal na pangangailangan ko. Tapos yung
ayun, isa rin sa naiuwi ko, hindi ko man nakuha yung, ano ko, yung Senomar kasi 2 beses pala siyang may 21 working days. Isa pala dun sa trial court na pinagkasalan ko at isa dun sa pinaka-main. Kaya matatagalan pa. Kala ko madadala ko na yung Senomar ko. Na ano. Pero kinabahan ako kanina eh. Kasama niya, tata. Hindi ba talaga ka? Dahil sa ulam. Ayun, nakakano lang. Para sa iba, challenge yun sa mga mag-aasawa pa lang. Ulit eh. Masawag taga Batangas. Taga Rizal po. Kaya praise God, yun, inaano ko, pinag-pray ko na talagang dumating yung time na ibigay sa akin ni Lord yung para sa... Kasi bibigyan ka ng payo. Yung mga anak mo, hindi mo makakasama habang buhay. Kaya mas maganda pa rin na kung pag-pray natin, sabi tama si Kuya Jomari, pag-pray natin. Kasi napakasimple lang ang pinag-aawayan nyo eh. Yung iba nagkakasakitan na talaga eh. Talagang pisikalan. Sige, sa barangay na tayo mag-usap mamaya. Ayun, basta ayun, pag-pray natin yan kasi hindi pa talaga uli lahat. Yung mga anak mo, magkakasawa yan, magkakapamilya, pero kayo, tatanda ka, kailangan mo talaga ng mga karamay. Ay kasi yung prayer sa sarili ko na, ako 43 na ako ngayon, magka 44, na nagpipray din ako ng PIL, nagkatawag ko, Partner in Life. Ayan, nawa, lobby ng Diyos na talagang, gusto ko talaga, dalangin ko ay Lord yung malalim. Tapos lahat ng mga, syempre, pagiging malalim, syempre, naglilingkod kayo sa Diyos na talagang walang selusan. Unang-una kasi yan eh. Ayun yung pinag-aawayan talaga selusan eh, lalo pag naglilingkod ka sa Diyos. Kaya yun, nagpe-pray ako ngayon. Samahan nyo rin ako sa prayer kung sino lobby ng Lord na para sa lingkod. Okay. Ayun, sige po. Kami may para sa pastor, bago mag-closing. Short lang po, mga 1 minutes and 30 minutes. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil praise God dahil sa mga discouragement, mga negative na mga sinabi, ipayupi na yan, ibenta na yan. So praise God, nandiyan na po, hindi nyo nakita dito sa likod. Yun nga lang, hindi ko po may drive dahil wala pang insurance. So salamat sa Panginoon. Dahil kasama ko si Tay Fredo na kinuha doon sa Sinaya, Kalitz Sinaya. So yun po yung kinagagalak ng puso ko na restore po ang ating Kia Soul. Salamat po sa Panginoong Diyos. At nawa ay kagaya ng lagi na natin pinagpipray ko na mas mahabang panahon pa na magamit ang Panginoong Diyos sa ministry sa kanyang yung kanyang transport na binigay sa atin. Thank you, Lord. Amen. Sige po, tayo pong tumayong lahat at ating pong seryohan ang gawain sa pamamagitan po ng panalangin. Sige po, at alam ko gutom na kayo. Sige po, at isang the best na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wala ikaw, Diyos, takilain. Salamat po, Diyos, sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, naranasan namin, Lord, yung presensya nila. Wala, Panginoon, sa pag-aawitan, Lord, nandiyan yung presence mo, Panginoon. Naranasan namin, Panginoon, na kumikilos ka sa buhay ng bawat sa Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na aming mga kakulangan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, nandiyan, Lord, na pinupuno mo kami sa pamamagitan, Panginoon, ng presensya, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pananampalataya na meron kami, Panginoon. Huwag niyong hayaan, Panginoon, yung mga narinig namin ngayong umaga, Panginoon, sa salita mo, mga tinayo niyo rito, Panginoon, na huwag nakawin ng kaaway, Lord, yung mga natutunan namin ngayong umaga, O Diyos. Salamat sa mga tinayo niyo mula, Lord, sa presider sa buhay ni Tatay Fred. Sa nagbigay, Panginoon, ng exhortation, Panginoon, sa giving, O Diyos, sa nanalangin, mula, Panginoon, nagbigay ng scripture reading, Panginoon, at sa buhay, Lord, ni Pastor Roger. I speak blessing to Pastor Roger, Panginoon, na nagbigay, Lord, ng makabuluhang mensahe sa bawat isa, Lord God, na ginamit siya mightily sa tumayo rito, Panginoon, at yung mga natutunan namin, Panginoon, magamit namin sa mga personal na buhay namin,
At ito Lord ay mabahagi rin po namin. Hindi Lord manatili ito Lord na nakalagay lamang Lord sa aming puso't isipan, Panginoon. Bagkus Panginoon. Gamitin niyo kami mightily Panginoon para Lord mabahagi din po ito Diyos sa mga nangangailangan, especially Panginoon sa aming mga pamilya na nangangailangan ng kaligtasan Panginoon. Hallelujah. Salamat Lord. Salamat Panginoon dahil dumarami Panginoon ng mga lingkod yung dumarating dito at puprovide niyo po nga po Diyos yung mga kulangan Lord ng mga workers Panginoon ng iglesia. I pray Panginoon na dadal pa kayo ng mga kaluluwa ka Diyos na dito Lord makakasama namin magpupuri, magpapasalamat at maglilingkod sa inyo Panginoon. Magkukumit Panginoon na nandun Lord yung puso Lord na mapagkumbaba, na handa Panginoon magpagamit Panginoon even Lord kanilang mga oras, even Lord kanilang tithes Panginoon, even Panginoon kanilang treasure Panginoon. Hallelujah. Salamat Lord God. At salamat din po Diyos sa mga darating pa Lord na gawain ng Diyos. Salamat din Diyos na mamayang hapon yung mga gagawin pa po namin, gabayan samahan kami Lord, at sa mga uuwi o Diyos, nandun yung pag-ingat protection nyo. Salamat sa mga nagluto at lahat Panginoon na nakibahagi Panginoon. Mula sa pinakamaliit at pinakamalaking pagbibigay Lord ng kanilang paglilingkod sa inyo Panginoon, ito'y pantay-pantay sa inyong paningin. At lahat kami Lord ay naniwala Panginoon na lahat ito'y pagpapalain mo Diyos. Hallelujah. Salamat Lord sa iglesia ito Panginoon, sa USCSGM, patuloy yung pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakaunawaan Panginoon, at totoong Lord na encouragement Lord na maranasan namin Panginoon. Magkaroon kami Panginoon ng pusong mapagkumbaba ang bawat isa dito Lord sa iglesia nito Panginoon. Salamat Lord God, at sa lahat Lord ang aming gagawin Panginoon, ito Lord lamang ay aming pinagkakatiwala sa inyo, at salamat to Diyos sa lahat Panginoon. Hallelujah. Ito po Lord ang nagkakaisang dalangin namin na may pasalamat sa matamisong pangalan Panginoon Jesus, gabay pagtubay ng banal na Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magwiga ng Amen. Amen. Ngayon, tayo po yung manatiling nakatayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos, at itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Glory to God. Praise your holy name. Hallelujah. I decree and declare blessing upon blessing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the blessing from our Almighty God. Receive. 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 And may the grace of our Lord Jesus, in the love of the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you always. Amen and amen. Hallelujah. Nais ko lang po yung paalam lalo na po yung sa leadership. Magkaroon po tayo ng meeting mamaya. Amen. Sa ating pangungas na awitin, tayo ng halina't purihin natin Panginoon Diyos.